Kung ang South Korea may kimbap, ang Japan naman ay may onigiri, at ang China may matchang. Pagdating sa savory rice snack, ano ang pambato ng Pinas? Presenting adobo rice balls, ang paboritong ulam na adobo at kanin in one bite. Malambot yung sa loob, tapos malot yung sa labas. Lasang adobo, pero masarap. Pasadong pasado. Sobrang sarap po. Produktong nagsimula lang bilang subject requirement ng 2 estudyante. Ngayon ay isa ng negosyo at kumikita na ng libo-libo. Naging extension ng eskwelahan ang kusinang ito ng entrepreneur students na sina Cody at Raven. Paano ba naman kasi dala-dala nila hanggang kusina ang kanilang school project? Dun sa food science na subject na yon, parang we were tasked na gumawa kami ng product na food product na parang kakaiba or parang hindi pa nagagawa. Then, naisip namin nung time na yon na bakit hindi tayo gumawa ng rice-based snack na Pinoy flavor. Parang naisip namin, gawa tayo ng meal pero snack. Parang binilog natin ang isang meal para pag kinain siya, parang you get the fulfillment of eating as a meal. Ang resulta ang kanilang adobo fried rice balls. Hindi na kailangan gumamit ng kutsara at tinidor para makakain. Lasapin ang paboritong adobo in one single bite. So, pag inisip mo na Pinoy, anong ulam na pumapasok agad sa isip mo? Adobo, right? So, yun ang naisip namin na adobo. Pero future plans namin, gusto namin gumawa din ng sinigang, kare-kare, afritada, and other Filipino flavors. Pero hindi raw ito naging madaling proseso dahil nagpaikot-ikot na raw sila kakaisip kung paano makukuha ang tamang recipe. Since wala pang naggagawa ng ganong bola. So, nung time na yon, nahihirapan kami kung ano dapat unahin. Dapat ba i-fry muna yung chicken bago gawing adobo? Dapat ba i-steam? Kung ano ginawa talaga namin. At parang nag-experiment kami. Major challenge daw ang mismong pagbibilog ng kanin. After gumawa ng adobo, rice, saka siya ibobola, right? And ipa-fry. Pag ginagawa namin yon, yung ball itself, nadudurog. Yeah, it could like, parang sumasabog pa dun sa fry. Parang nabubuta siya or nawawala yung form niya ng bilog. When that was happening na to us, we were like on the edge na of like Giving up na parang let's just change concept. Yeah, sabi ko sa kanya, tigil na natin to, pagod na ako. Kasi 7 hours kami na sa kitchen, ginagawa yun. Kasi the molding itself, sobrang matrabaho. Pero kahit nabilog na raw ang kanilang ulo, hindi raw nila ito sinukuan. Pumasa sila sa kanilang subject at ngayon ay itinuloy na nila itong negosyo. Sumasali sila sa mga food bazaar at pop-up. Mabibili rin online ang kanilang frozen rice balls na ready to fry na. Eto, mga kanegosyo, kasama natin. Ako, batang-bata, estudyante pa to. Nag-aaral pa si Cody. Ituturo muna niya sa atin kung paano niyang ginagawa yung kanilang chicken adobo ball rice. Okay. Sa mainit na mantika, igigisa ang bawang at sibuyas. Isunod ang hinimay na nilagang petsyo ng manok. Kumusta yung business ngayon? So far naman po, so good. Madami ng mga repeat customers. Wow. Madami na rin po kami. Actually, wala pa po kaming physical store, more on pop-ups, bazaar. Ano po, ito sunod. Soy sauce. And toyo. Yeah. Lahat to din. Yes. Because nga adobo, so kala may toyo. Pwede nang ihalo ang kanin sa ginisang manok. Anong klaseng bigas yan? This is jasmine rice po. Bakit jasmine rice ang kailangan ilagay? Actually, ano po siya? Texture. Yeah, nasa texture po siya at saka para if you notice po yung mga adobo rice ball namin, hindi po namin siya nilalagyan ng pang coating para hindi siya yung flour ba, yung mga batter. Yung rice na po talaga yung nag-hold as yung pang para magdikit-dikit siya. Dikit-dikit siya. Timplahan ito na asukal, suka, pampalasa at oyster sauce. Nako, Cody, di na kaya ng powers ko ang maghalo. Take it away. Pag hindi po kasi nahalo ng maayos, medyo imbalance yung lasa. Which is important kasi maliit lang po yung Bakit walang
ulam to, yung ibang masubo. So, kailangan talagang mix na mix yan, di ba? Huling idadagdag ang spring onions. Magbibigay yan ng ibang kakaibang lasa. Yes. May konting lasa and aroma, of course. Correct. Yan. Para ma-boost further po yung lasa ng chicken Yeah, adobo. Kailangan lang palamigin ang rice mixture at pwede nang bilugin. Tapos, Tama na ba yung ganyang bilog? you can put add a little more po siya. Bilog-bilog kalaki. pa. Tapos you can get some more adobo rice. Tapos you can get until... Maliit ba? It's a little small pa po. Yeah. Hello! Yan, to, pwede na. Yes. Tapos ano lang po siya, roll talaga ng ganito. In a circular motion po para maging flush lang yung pagkabola niya. Matrabaho itong ginagawa nila sa Cody para lang makabenta nitong ganitong chicken adobo rice ball. Very good. Good! Parang butchi! So talaga importante niya maano niyo na hindi malayo yung size niya doon sa mga nauna niyong ginawa. Yes po. Otherwise, mapapansin talaga yun. Literal na mambobola kami ngayon ni Cody sa pambibilog namin sa mga adobo rice na ito. Kumikita na kayo yan. Yes po. Wow, good na. Ano na, pwede na ma-share? Ilan digits every month? Actually, since siguro digits na lang po yung share ko. Siguro nasa mga 5 digits, almost 6. Almost 6. So, ito na ang ating mga nabilog na chicken adobo rice ball. After 3 to 4 hours, pwede nang prituhin ang mga rice ball. Dahil galing freezer, puputok ang kanin sa outer layer ng rice balls na magbibigay ng crunchy texture nito habang malambot naman ang loob. Sa halagang 99 pesos, matitikman na ang kanilang combo na adobo rice balls with chicken poppers on the side. Ang sarap. Crunchy and soft on the Crunchy. inside. Tapos moist sa Yes, loob. very moist po siya. At very malasa. Masarap nga. Nakakabusog. Tapos this one, itong 99 pesos, sobrang mura siya. Kasi parang ano nga to, parang mahina-hina kang kumain, sobra sa isang tao to eh. Kasi mabigat sa tiyan to. Correct. Dahil rice. Rice. So sobra siyang malasa. Lasang-lasa mo yung adobo. Tapos pag binigyan mo pa nitong ulam na ganito, panalong-panalo na to. Magandang oportunidad para kina Cody at Raven na naisanegosyo agad nila ang kanilang napag-aralan sa eskwelahan. The moment we see people smile after they take a bite from the adobo rice ball, it gives us yung sigh of relief ba na thank you that we didn't give up on it. Na we were able to give the love of adobo, the love of Filipino food to people out there. Dapat maniwala ka sa sarili mo, believe in your product, tapos everything will fall into its place. Dumadami na ang mga kabataang mas gustong magnegosyo kaysa patrip-trip lang. Dahil walang pinipiling edad sa pagbibusiness, sa kalidad ng produkto at serbisyo, masusukat ang galing ng negosyo.